Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinasapit na kaligtasan bilang bagong liwanag buhat sa langit para masagip ang daigdig, ay lagi nawang sumikat sa aming kalooban upang magdulot ng panibagong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala na mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon tayo mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa kanya ay nagpapakalinis, tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakakilala sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas, tayo pong lahat. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, sa Panginooy ialay, pagkat yaong ginagawa niya'y kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na matamo, yaong hangad na tagumpay, tugon. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, yaong lahat sa daigdig, magsipagbunying may galak. Panginooy papurihan, sa kagalakan ng lahat, tugon. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ay tambuli.
Ipagbunyi nating lahat, Panginoong ating Hari, tugon. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas, tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa mula sa langit, gaya ng isang kalapati at nananatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year po sa ating lahat. Sa pagsisimula o pagpasok natin sa bagong taon, mainam na patuloy po tayong makapagnilay at mapag-isipan natin kung ano ang mga dapat natin na tanggapin sa buhay natin, mga pagbabago. Hindi lang basta nagbago ang mga numero ng taon, kundi kailangan din makita kung ano ang mga dapat nating tanggaping mga magbabago o pagbabago sa buhay natin. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang pagpapatotoo at pagpapakilala. Lalo tigit ang pagkilala rin ni Juan Bautista. Nagpatotoo tungkol sa pagdating at sinabi nga niya, yung naranasan niya nang bumaba ang Espiritu Santo dito sa kanyang bininyagan. Na hindi pa niya nakilala noon na si Jesus ang magiging tagapagligtas. At tinanggap niya na ito ang higit sa kanya. Tinanggap niya na ito ang inihintay at ipinakikilala niya. At tinanggap niya na tapos na siya. Okay na siya. Para bang kung kahapon, matapos siyang purihin ng mga tao, 'di ba sabi, sino ka ba? Ano ba ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Kasi inaakala ng mga tao, dahil nga sa husay niya, sa kasikatan niya, maaring siya na si Elias, maaring isa sa mga propeta, o pinakamagaling na mga propeta. Pero sa kababaang loob niya, ay sinabi niyang siya ang tinig lamang na sumisigaw sa ilang para ihanda at tuwirin ang landas na dadaanan ng kanilang hinihintay. Ngayon, ito yung pagkakataon na gigibway na siya, i-exit na siya para pumasok o makapasok si Jesus. Para si Jesus naman, kumbaga, yung
yung highlight, ito na yon. So, ano bang paanyaya sa atin na kailangan natin mapagnilayan? Mahirap kasi sa tao kung sa pagpasok ng bagong taon, sabi ko nga po, no, yung kailangan mo rin kilalanin yung ibang tao. At kailangan mo rin tanggapin na pwedeng tapos ka na. Tapos na ang panahon mo, pero sana po nagawa natin at naibigay natin yung hinihingi sa atin. Kasi si Juan Bautista, nagawa niya na. Lahat, no? So, kaya maluwag sa kanyang kalooban na ipakilala itong susunod sa kanya. Muli, sasabihin ko, marami sa mga tao ngayon ang nagkakaroon ng anxiety, depression, o kung ano ba yung mga shon-shon na yan, no? Dahil lamang hindi matanggap na mayroon ng kailangang pumasok, meron ng kailangang humalili, meron na siyang kailangan, kumbaga kailangan niya nang mag-exit. Hindi matanggap na mayroon ng mas magaling, mayroon ng mas bata, mayroon ng mas mahusay. Hindi sinasabing hindi siya naging magaling, hindi siya naging mahusay, kundi yung bang graceful exit na okay na ako eh. Siya naman, panahon naman nila. Sila naman. Kasi kung mananatili siya, hindi na iwasan po yung nagkakaroon ng competition, yung nagkakaroon ng comparison. Kaya mas mainam, katulad ni San Juan Bautista, nagkakaroon din ng kusa, yung acceptance na okay na, sila naman. Panahon naman nila. Kasi kung i-insist mo lagi yung iyong sariling galing, yung sariling style, yung sarili mong plano, mahihirapan din pumasok yung iba. Naintindihan ba? Baka lang, no, sa atin na mga nakikinig o nagsisimba ngayon, kaya nahihirapan tayong umusad, no, kahit nga noon, baka noon pa eh, no, nakalipas na taon pa, baka 2020 pa eh, na dapat sinuko mo na, dapat anumang posisyon, anumang titulo, sana naisuko mo na yan o na-give up o kaya namang kusa mong ipinasa. Wala, nagkakaedad talaga tayo. Bawat taon, dadagdag ang edad. Kada taon, dadagdag ang puting buhok. Kada taon, dadagdag ang mga wrinkles, ang mga fatty liver, dadagdag yan. Hindi yan maiiwasan. Pero nasa attitude natin na mas magiging maaliwalas tayo kung kusa tayong nag-give way. Kusa mo itong tinatanggap. Wala talaga. No? Parang mas maalam na ang mga anak ninyo ngayon kaysa sa inyo. Mas nagdidesisyon na sila kaysa sa iyo. Sila na yung mas nasusunod. Pero kung mananatili ka, no, na kasi dapat nga na-train mo, 'di ba? Trini-train mo yung mga posibleng papalit sa iyo. Kasi hindi tayo habang buhay dito. Hindi tayo yung habang buhay ikaw na lang yung kikilos, ikaw na lang yung gagawa. Kailangan mo rin namang inihahanda ang mga tao para sa mga responsibilidad na dapat nilang gampanan pagdating ng araw. Kung hindi pa man ito yung panahon, sana po maging handa ka rin tanggapin na mayroong kailangan pumalit sa atin. Amen? Itinuturo ni Juan Bautista si Jesus bilang anak ng Diyos. Ituon natin ang ating mga puso at isipan sa Kanya sa ating pananalangin. Ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno at kasapi ng simbahan naway maging masigasig na ipahayag si Jesus
sa mga tao sa pamagitan ng kanilang paglilingkod na hindi inuuna ang sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway hindi maghangad ng pansariling pakinabang, kundi maglingkod sa abot ng kanilang makakaya para sa kapakanan ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang naway maunawaan sa pamamagitan ng pagtuturo nila ng pananampalataya sa kanilang mga anak, ay natutupad nila ang kanilang natatanging misyon na akayin ang mga tao patungo kay Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng may karamdaman at nagdurusa, naway makabatid na sila ay mahalaga sa mga mata ng Diyos at sila ay kinakalinga niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga kaibigan na sa binyag ay namatay kasama ni Kristo at ngayon ay natapos na ang paglalakbay sa lupa. Naway makabahagi sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Sama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga agarang paggaling ng mga kapatid sa mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misa. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat gala at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagalob mo ang aming mahainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian
bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Palad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Merry Christmas. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.